Yung mga Lodi Cakes, for today's video is mag-share ako sa inyo ng tip para sa mga aspirant vlogger dyan. Aspirant vlogger lang hindi sa mga basher So yun, makikita nyo dito sa likod ko, yan, yung screenshot na yan, makikita nyo. Lahat yan may check na green, di ba? Isa-isayin natin kung anong mga ibig sabihin yan. So yun, sa yang sa taas, yung share your video to a group. So, lahat ng mga posted video nyo, kailangan nyo yun i-share sa group. Kahit isang group lang, i-share nyo. Kahit isang group lang. And then, pangalawa, write a description for your video. Kailangan lahat ng post nyo na video is may nakalagay na caption, kahit na kahit ano, bla bla bla, kahit tuldok, at least meron. Kahit tuldok lang, at least meron. Kasi syempre para mag-grab yung attention nung mga gustong manood or nag-scroll manonood, 'di ba? And then itong pangatlo, kailangan mo maglagay lagi ng hashtag, mga FYP, mga hashtag viral, hashtag trending, hashtag blah blah blah, or connected doon sa video, kunwari nagluluto, o hashtag cooking style, mga ganun mga ganon ganyan. And then itong pang-apat, add closed captions to your video. Rinig nyo, nasa gilid kasi kami ng ng kalsada ng highway. So yun, balik tayo. Pang-apat, yung add closed captions to your video. Kailangan kasi may caption, yung tipong pa nagsasalita is yung sinasabi, yung boses, lumalabas dun sa baba, yung parang subtitle. Yun, kailangan maglagay kayo noon, 'di ba? And then itong panglima, ensure your video is at least 720 pixel. Ibig sabihin, dapat malinaw yung video na ina-upload nyo, dapat malinaw lahat. Huwag kayong kukuha ng huwag kayong mag-upload ng video na nasa 480, 320, yung mga ganon, yung mababa. Kailangan iset nyo lagi, di ba, may gamit kayo mga editor, i-set nyo sa at least 720. Yung gamit ko kasing app is okay na siya sa 1020 ate or 1080 kung di ako nagkakamali. So yun, kailangan, siyempre dapat malinaw. Kailangan okay yung quality ng video na ipopost nyo. And then, itong pang-anim, make sure your video is longer than 3 minutes. So yun, pag magpo-post kayo ng video, kailangan 3 minutes pataas. Unless magpo-post kayo ng video sa Reels, kasi yung Reels is 90 seconds lang 1 minute and 30 seconds. So yun, sa mga ipo-post nyo dapat 3 minutes pataas para okay yung yung record nyo kay Meta. And then itong sunod, pampito, use a mobile friendly aspect ratio such as 1:1 or 4:5. Ibig sabihin yung yung kung mapapansin nyo yung kunwari ito cellphone, yung 1:1 is parang square lang dito, square, di ba? Yun yung 1:1. Pag yung 4:5, medyo malaki lang yun. Huwag kayong magpo-post ng video na sobrang sakop na yung cellphone, yung screen. Huwag kayong magpo-post noon. Yung parang sa TikTok, huwag nyong gagamitin yon. Okay rin naman, at kumbaga, yung ratio nung dapat hanggang doon yung makikita. Kasi minsan, naglalagay pa tayo ng mga design dyan, mga text, kung nasa baba na, diba? Hindi pa rin dapat kitang-kita ng mga viewers yung mga details ng mga video mo. And then next, dito tayo sa baba, add a comment or reply to a comment on your video. Kailangan magko-comment kayo doon sa video na in-upload nyo, and then magre-reply kayo sa mga nagko-comment. Kailangan yon para okay yung record mo kay Meta. And then itong pinakahuli, nakikita nyo yan sa taas. Yan sa taas.
nakalagay, share your video to your story. Kailangan nyo yun i-share sa story. Siyempre, pag nakikita, di ba, pag may nag-scroll, tapos makikita yung pangalan mo, siyempre may profile picture yan, di ba? Para makita yung kulay blue doon, di ba? May doon sa bilog blue. Para ma-trigger yung nag-i-scroll kahit hindi mo siya follower. Siyempre nasa newsfeed yun, di ba? Para ma-trigger yung nag-scroll, makita niya, oh, blue, ano kayang story nito? And then i-click niya na yon. So yun, pag na-click niya yung story mo, siyempre mapupunta siya doon sa video mo, di ba? Okay yun. So itong mga sample na tong may mga check na to, yung check sa baba, yung may mga green, yan yung mga dapat mong ilagay sa video mo. Yung i-share mo sa group, maglalagay ka ng description, maglalagay ka ng hashtag, subtitle, yung quality dapat 720 pixel, and then more than 3 minutes. And then yung ratio, and then magko-comment ka, and then magre-reply ka. Ito kasi, ito yung mga pamantayan ni Meta na para rin ma-monetize ka. Kasi 'di ba, kahit anong okay na yung Facebook content monetization policies mo, lahat wala kang sablay, wala kang violation, hindi ka pa rin monetize, 'di ba? Merong ganun eh. Lahat okay na, all goods na, kahit saan mo tingnan, okay pa rin yung ano mo, yung anong tawag dito, yung record mo, as in wala kang violation. Pero hindi ka pa rin ma-monetize. Yung mga requirements na mi-meet mo na, 'di ba? Yung mga requirements yung mga criteria na mi-meet mo na, pero hindi ka pa rin ma-monetize. Yun, isa yun sa mga dahilan, 'di ba? Yung tipong teka, punta tayo dito punta natin to. Teka lang ha. Ito ang page status. May nakalagay dito eh. Ito, nakalagay. Page has no issue. Okay? Okay, sige, okay. Malabo kasi. Medyo kasi maliwanag. Basta yan nakalagay, page has no issue. And then, wala kang ka-issue. Diba? Yung 600,000 minutes, 60 minutes, 60,000 minutes, 1,000 followers, etc. Na-meet mo na, pero hindi ka pa rin na monetize. Nag-submit ka na, nag-appeal ka na, nag-request ka na ng pagbigay. May pagbigyan mo naman ako, blah blah blah, pero wala pa rin. Ito yun, isa to sa mga pamantayan. Kailangan detalyado yung pinopost mong video. So, 'di ba? So yun lang for today, and sana makatulong. Peace. Mata ka pa, be?